Pinupulot na lang. Galing naman ng mga 80. Hello mga ka-farmers and welcome back to my channel, Merenyo Farm TV. Alright, so for today's video mga ka-farmers, pag-uusapan natin yung tatlong paraan ng pagpapalaki ng ating mga alagang seho from day 1 up until 24 weeks or 6 months. Alright, so ang video ito ay para sa mga gustong magsimula or magsisimula pa lang sa pagbi-business ng itik. Alright, so ang unang paraan ay yung pagala. Pangalawa, yung paraan na ginagamit namin, ito yung semi-poultry or backyard type. And then yung pangatlo, ito yung poultry type or pure feeds ang pakain. Lagi nating tatandaan mga ka-farmers na ang ating alagang itik ay waterfowl. So, mas maigi na lagi silang may tubig or much better kung hindi sila natutuyuan ng tubig mga ka-farmers. And hindi sila masilan sa pagkain. Any types na basta makain, kinakain yan nila. Hindi yan sila maselan. Alright, so simulan na natin mga ka-farmers. Bago natin umpisan pala mga ka-farmers, no? Disclaimer lang, hindi tayo expert sa pag-aalaga. Ang mensaheng sasabihin ko or yung pag-uusapan natin ngayon ay based lang sa experience ko. Hindi rin ako nagtapos or nag-aral sa agrikultura. Based lahat sa experience mga ka-farmers, no? Alright, so umpisan natin sa pagala. Ang parang ito mga ka-farmers ay para makatipid sa pagbili ng feeds dahil alam naman natin sa ngayon napakataas ng feeds. Minsan meron pa yung na-experience namin na bumababa yung presyo ng itlog pero yung presyo ng feeds tumataas. So, tandaan natin na from day 1 up until bago sila mangitlog, walang income ang itik. So, kaya ang ginagawa ng iba nating mga ka-farmers dahil meron silang pagalaan or pagbitawan ng kanilang itik na mga bagong harvest na palayan or mga ilog or sapa, dinadala nila doon. Ang ginagawa nila mga ka-farmers, from day 1 up until 4 weeks or 1 month, pinapakain nila ito ng ad libitum. Either, pwede nyo silang bigyan ng duck starter, chicken starter, or chick booster. Okay lang mga ka-farmers. Walang problema doon. Either mash or crumble. And wag nating kalimutan mga ka-farmers, wag nating kalimutan na laging bigyan sila ng vitamins. Ang ginagamit namin dito ay Betracin Gold. Nakakabili kami sa poultry supply dito sa amin ng per kilo. Mas maganda kasi mga ka-farmers yung per kilo. Kaysa bibili tayo ng per sachet, medyo mas mamamahalan tayo. Mas maganda na yung per kilo. Alright, balik tayo sa pagala mga ka-farmers, no? Sa unang buwan nila, hanggang magpalit ng balahibo, at pwede na nilang ilabas, nilalabas na nila, dinadala nila to sa mga bagong harvest na mga palayan sa ilog o sa sapa. Kumakain ito sila ng mga palay na natira sa mga bagong harvest, damo, mga kuhol, at mga maliliit na isda. Hindi maselan ang ating itik. Dinadala nila ito minsan sa ibang lugar. Either nagbabayad sila sa may-ari ng palayan para sila lang yung makapasok doon or sila lang yung authorized na magpagala ng itik hanggang mangitlog. Or even nga yung iba nangingitlog na pero ganun pa rin yung paraan nila. Pero pinapakain na nila ito ng duck layer. Pero hindi na ganoon karami compare sa poultry type na talagang kumakain sila ng from 120 grams per day per head up until 135 to 150 pag medyo nasa peak na sila ng pangingitlog. So sa pagpapagala, nakakatipid sila and mas malaki yung income. Yun nga lang mga ka-farmers, sa paraang ito,
sa pagpapagala, medyo mas nakakapagod. Either kung sa palayan wala kayong lilim, kasama ka rin doon, o tsaka kailangan mo, depende sa alaga mo, kung ito ba ay mga 1,000 heads, siyempre kailangan mo ng kasama, either isa or dalawa na makakasama. Pero in long term naman mga ka-farmers, mas malaki ang kita sa pagpapagala. And yung pangalawa mga ka-farmers, ito naman yung backyard type or semi-poultry. Ito yung paraan namin. The same lang sa pagala. Ang ginagawa namin, binobrooding namin sila from day 1 up until 4 weeks. Pinapakain din namin sila ad libitum, duck layer, or duck starter, or chick booster, mash or crumble. Okay lang yon hanggang magpalit sila ng balahibo. And kung kaya na nilang i-winston yung lamig, pinapalabas namin sila. Naglalagay kami ng batya para paliguan nila o pwede silang lumangoy. And dito naman sa amin, as you can see naman, palayan din to pero hindi na namin natataniman. Pero maraming mga damo na pwede nilang kainin mga ka-farmers. And binibigyan din namin sila ng mga alternative na pagkain tulad ng puno ng saging, dahon ng malunggay, dahon ng mulberry, dahon ng madre de agua, at yung isa pa yung napakainam na azola. Ayan, pinapakain namin sila. Pero paghapon, pag binabalik namin sila sa kulungan, pinapakain pa rin namin sila ng feeds. Pero maliit lang na portion. Hindi tulad ng pure feeds na talagang may sukat yung mga pagkain, mga ka-farmers. No. Sa paraan naman namin ito, medyo mas nakakatipid din kami sa feeds. Although hindi nga lang talaga tulad ng pagala na mas malaki yung natitipid nila sa feeds. Pero ito, mas less yung pagod. Naglalagay lang kami ng net or naglalagay kami ng bakod kung saan lang sila pwedeng pumunta o mamasyal. And then, nilalabas namin sa kulungan, pinapabayaan na namin silang gumala. Kasi komportable naman kami na hindi naman sila lalayo dahil nga may bakod yung kanilang mga pupuntahan, mga ka-farmers. Meron man siguro mga makalagpas doon sa bakod, konting portion lang ng mga alaga namin yung nakakalabas. At madali naman silang papasukin mga ka-farmers. And then paghapon, pinapapasok na namin sila, pinapakain ng feeds para bukas, the same ganun, hanggang mag 24 weeks sila or mangitlog na sila. Bago namin sila bigyan, mga ka-farmers, ng duck layer, ini-ensure namin na at least nangitlog na sila ng 10%. Umitlog na sila ng 10% mga ka-farmers. Kasi ayaw rin namin biglain yung mga alaga namin sa duck layer, lalo na kung ipapakain mo yung mga Filmeco or yung mga ibang brand na malalaki yung itlog. Meron kasi mga brand, mga ka-farmers, na talagang malalaki yung iitlogin ng ating mga alaga. Iniiwasan naman namin yung ganong mangyari mga ka-farmers para hindi kaagad masira yung puwet ng ating alaga. Kasi pag sobrang laki yung ilalabas nilang itlog, may tendency na masira at masira yung kanilang pitan o yung kung saan saan lumalabas yung itlog. Mas mabilis silang mamatay, sayang yung alaga natin mga ka-farmers. Kung sana maalagaan natin sila ng mas maganda, edi possible mangitlog yan ng from 230 to 250 eggs per year. So di sayang din yun kung maaga pa lang mamatay na sila mga ka-farmers. Mapulutan ka agad sila. Ayan. So ito, medyo nakakatipid kami sa feeds dahil nga kahit na gusto naman naming ipagala, wala namang kaming mga palayan na pwedeng pagpagalaan ng aming mga itik kasi yung mga katabi naming mga palayan dito, kapag tapos nilang mag-harvest, nagtatanim kaagad sila ng pakwan. So hindi pwedeng bitawan yun kasi baka masira yung mga tanim din nila. So ito yung naisip naming paraan para at least hindi rin kami masyadong mabigatan sa pagbili ng feeds. Naglalagay lang kami ng inumin at
paliguan sa labas para hindi sila dito sa loob ng kulungan magpagpag, or yung tubig sa katawan nila, yung pinapagpag nila, mababasa yung beddings ng kulungan. So, ayun mga ka-farmers. Tulad nga, balik tayo dun sa duck layer na sinasabi ko, hanggat much better mga ka-farmers, kung hindi pa ng itlog ng mga 10% yung alaga natin, wag muna natin silang pakainin. Or possible din kung gusto na natin silang simulan o pakainin pag at least mga 5% na yung iniitlog, yung pinapakain natin na kung meron kayong pre-layer, kung may duck pre-layer kayong nabibili, mabibili dyan sa poultry supply ninyo, mas maganda yon para preparation bago sila mag-duck layer. Or kung wala naman, pwede kayong gumamit ng finisher, pero dito kasi sa amin grower lang. Grower, tapos sinahaluan na namin yan sila ng duck layer bago mag 10% or 10% above. Hinahaluan na namin yan sila hanggang mag pure na duck layer na kami mga ka-farmers. Pero ganun pa rin yung paraan namin ngayon, semi-backyard pa rin. Pinapalabas namin sila bago kami mamulot ng itlog. As you can see, mamaya ikot tayo, nasa labas pa rin sila. Although wala nang mga damo sa paligid dahil naubos na nila, kaya hindi na rin masyadong umuulan ngayon. Pero nakakagala pa rin sila. So hindi sila nakakontain sa maliit na kulungan. Nakakagalaw sila ng mas malaya mga ka-farmers. Ang kagandahan kasi ito mga ka-farmers sa backyard type ay mabilis mas anti-stress or hindi sila masyadong nai-stress. Huwag lang mapasukan ng mga hayop tulad ng aso na naghahabol sa mga alaga natin. Yun lang yung isang hindi rin maganda. Kaya dapat ensure natin yung kulungan natin or yung backyard natin, yung bakod natin na walang makapasok na ibang mga hayop. Yun nga lang din ang isang hindi rin yung disadvantage din mga ka-farmers tulad niyan. Mamaya pasilip ko sa inyo yung labas ng bakod namin ay puro kawayanan. So marami yung mga alaga nating itik dahil nga prey sila, maraming mga predator na ma-attract, either bayawak or sawa. Ayun din yung mga disadvantage. Pero hope dito naman sa amin, thankful naman kami kasi wala namang nakakapasok pa. May nagtangka pero doon pa lang sa net, hindi na nakatawid. So doon pa lang namatay na. Ayun mga ka-farmers, yun yung paraan namin. Pwede nyo rin gamitin yon, depende lang sa location ninyo or depende sa lawak ng area ninyo. Pero mga ka-farmers paalala lang, pag mag-aalaga tayo ng itik, make sure lang mga ka-farmers na malayo tayo sa kabahayan. Kasi alam naman natin na ang itik ay medyo maamoy, lalo na yung kanilang dumi mga ka-farmers. Pag hindi sana yung kapitbahay natin, baka mareklamo pa tayo. Mas maganda yung either wala tayong kapitbahay or malayo tayo sa kabahayan para hindi tayo maireklamo mga ka-farmers, no? Alright, yung pangatlo mga ka-farmers, maglalagay ako ng mga details, ilagay ko na lang dito yung mga tamang sukat sa pagpapakain. Ito naman yung ginagawa ng mga poultry type. From day 1 up until mangitlog sila, andun lang sila sa loob ng kulungan. Ito naman, yung parang ito mga ka-farmers, yung poultry type, medyo mas magastos kasi nga yung type ng kulungan nila is either concrete or semi-concrete at medyo mas malawak mga ka-farmers. Ang estimated parang 6 square meter per 10 ducks yata. Hindi ko sure mga ka-farmers. Ilalagay ko yung details ng mga sukat ng pagkain nila dito. Pero ganun pa rin yan, ad libitum, first 2 weeks or first 4 weeks nila ad libitum. Tapos pagtapos ng starter, pinapakain na yan nila ng grower hanggang
5 months or 20 weeks, pinapakain nila yan ng grower, and then magpapalit sila ng either pre-layer or finisher. Depende na lang sa poultry supply kung saan sila kumukuha or kung meron silang nakukuhanan. Pero yung iba talaga, pre-layer yung ginagamit nila. Tapos pag ganun pa rin, pag nag 10% na sila, yung itlog ng kanilang alaga, sa kanila papakainin ng duck layer. Ang paraan naman dito mga ka-farmers, medyo mas magastos kasi alam naman natin na yung feeds ay mahal. Pero ang kagandahan kasi nito mga ka-farmers, ito na rin dahil nung nanonood din ako, natutunan ko rin, base sa pag-aaral ng Picard at ng DOST, mas maganda yung in long term, in the long run, mas maganda yung pangingitlog ng mga alagang itik pag nag-pure feeds. Ang alam ko mga ka-farmers dito sa part ng Laguna, yung mga nag-aalaga natin dyan, ng itik, hindi na sila bumibili ng ready to lay, nag-aalaga na lang sila ng from seho hanggang mangitlog at pure feeds na yung kanilang pinapakain. Hindi na sila nagpapagala. Siguro meron pa rin mga nagpapagala, pero yung mga malalaking duck poultry, pure feeds na yung kanilang pinapakain. Kasi tulad nga, in the long run, mas matagal sila bago mag-molting and hindi sila masyadong nai-stress. Malawak yung ikotan nila sa loob ng kulungan, maganda yung supply ng tubig, yung vitamins. Mas maganda in the long run yung pangingitlog ng kanilang mga alagang itik mga ka-farmers. And take note lang mga ka-farmers, no? Sorry, may insekto eh. Lagi nating tatandaan na waterfowl ang mga alaga nating itik. So, huwag nating kalilimutan na mapabayaan or i-check yung mga kanilang inumin. Dahil, di baling maubusan sila ng pagkain, huwag lang nang inumin. Kasi kahit may pagkain dyan, kung walang tubig, hindi yan sila kakain mga ka-farmers. Ang alaga nating itik ay masiselan, lalo na pag nangingitlog mga ka-farmers. Pag kunting pagbabago sa kanilang kapaligiran, nagre-reflect yan sa kanilang pangingitlog. Huwag rin nating bibitinin sa pagkain ang ating mga alaga dahil pag binitin natin ito sa pagkain, bibitinin din tayo sa pangingitlog. Sabi nga ng mga ibang mga nag-iitik dyan o yung, lalo na sa Picard, yung pag-aaral nila, much better na hindi sila maglay ng itlog kaysa maglay sila ng maliit na itlog. Kaya yun, pag nabitin sila sa pagkain, minsan hindi sila nangingitlog. At yung pabago-bago ng feeds, mga ka-farmers, yan din yung iiwasan natin. Kasi pag nagbago tayo ng feeds, may tendency na mas mabilis silang mag-molting. Kasi iba na naman yung brand ng pagkain nila. O nga, sabihin na natin gusto nyong magpalit, mas maganda yung brand ng ganito or ganyan. Pero makaka-apekto yan sa ating mga alaga, mga ka-farmers. Okay lang kung pasimula pa lang, doon tayo sa mga low brand na duck layer. Pag medyo mataas na, banatan natin ng mga high brand na mga duck layer, okay lang yun. Pero may effect yun sa ating alaga, mga ka-farmers. Kaya much better, kung ano yung papakain nyo from the beginning, yun din hanggang maikal sila. Yun din yung wag na nating palitan. And yung sukat, mga farmers, tulad nga sabi ko, ipopost ko lang dito, screenshot nyo na lang para at least magkaroon kayo ng idea yung tamang sukat, mga ka-farmers. No? Ayun. So, yun yung isang tips na masasabi ko. Napakaselan nila, kaya dapat wag laging pabago-bago yung environment nila. Kasi magkakaroon ito ng epekto sa kanilang pangingitlog, mga ka-farmers. So, pinilit kong paiksiin yung topic natin ngayon kasi baka pag
isa-isain natin, habaan natin yung topic natin, 3 yon. So pinilit ko na lang na mapaigsi mga ka-farmers at para matapos nyo yung video. So mga ka-farmers, I hope na meron kayong natutunan sa simpleng shinare ko sa inyo sa pag-aalaga ng itik. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating ilalabas mga ka-farmers. So hanggang dito na lang mga ka-farmers. God bless and much love mga farmers.